mabilisan lang po to, ano? Hindi po ako abogado, pero ako po yung magbibigay ng sinlinaw na payo. At hindi ako abogado, pero dahil sa panahon na naintindihan ko yung mga bagay na kapareho nito, pagpunta mo sa akin, tiwala yan. So hindi ko sisirain yung tiwala mo dahil wala naman ako mapapala kung bagkos tiwala ang ginagawa mo. Anong problema natin sa lupa? Anong problema ba? Hindi po kasi nakatira po kami doon for 32 years. 32 years. Opo, tapos po, yung una, ang mali lang po talaga namin, sir, yung kinukuhanan niya kami ng renta, ng pera, may pinapapunta po siya. Wala po kami talagang nakukuhang resibo. Na wala kayong nakukuha? Wala po siyang ini-issue'ng resibo po. Tapos, sir, nakiusap siya lately na yung mga nakaraan na po na bayaran din namin yung amilyar, which is yun na din daw po yung upa namin. So, binayaran namin yung amilyar for 24 years. Okay, sino may-ari ng lupa? Bali, ang may-ari po kasi ng lupa, sir, yung tsuhin ko po, nasa Amerika po siya. Tsuhin mo? Opo. Okay. Sino ang iyong narereklamo? Yung tsuhin ko nga po, Ang tanong mo, kung may karapatan ka ba, sino ang may-ari ng lupa? yung tsuhin ko po. Tsuhin mo. Kapatid ng nanay mo, ano to? Bali po yung, Tatay mo? Kapatid ng tatay mo? yung asawa niya po ang kapatid ng nanay ko. Okay. Asawa niya, kapatid. In-law. Opo. Ano ang tanong mo sa akin? Kung pwede po bang kami na lang po yung mag-acquire ng property, sa amin na lang nila ibenta instead Kasi sa ibang ibenta daw siya. Opo. Ang gusto nila makuha. Kung pwede daw usapin yung tsuhin niya, sa kanila na lang daw ibenta. Pinatira sila sa lupa. Sa lupa, ma'am, no? Pinatira po kayo sa lupa. Ngayon, sir, pinapaalis na sila ng may-ari ng lupa na tsuhin po nila. Okay. Ngayon, sir, ang gusto nila, pag silang paalisin, kung ibebenta daw yung lupa, kung pwede, sa kanila na lang ibenta. Kasi ang gusto ng tsuhin sa ibenta sa iba. Property for sale. Owner, uncle. Okay? Tama? Opo, sir. Okay. Complainants. Da? Okay. Parang niece. Tama? Okay. Ang gusto niyo mangyari, okay, niece living in the property. All right. Property for sale by owner who's the uncle. The complainants living in the property wants to stay but wants to buy said property. Yan ang gusto niya sabihin. Opo, sir. Ang problema mo, ang lupain na tinitirikan ng bahay niyo, tinitirhan niyo o inupahan niyo, pag-aari ng tiyuhin mo. Kayo, nakatira doon sa property o bahay man yan o lupain man yan, na gusto niyo manatili. Okay? Ayaw niyo ipabenta kasi gusto niyo ibenta. Gusto niyo ibenta sa inyo. Tanong, papayag ba siya? Bakit mo ako tinatanong? Doon ka sa kanya mag-offer. So, tanong ko, answer? Etong tanagot, make an offer. Sagot, okay, sige. Tagalogin mo para sa kanya. Itong sagot ko. Okay, sige. Tagalogin mo sa kanya para maintindihan. Okay, ma'am. Kumara tayo. Ang property, pag-aari po ng iyong uncle. Tama po. Kayo po ay naninirahan po doon. Okay po, pinatira kayo ng tsuhin nyo. Nangungupahan po ba kayo? Hindi. Hindi din po, di ba? Kayo lang ang nagbabayad. Libre lang. Libre, sir. Pero Okay. Amilyar, once a year lang yan. Hindi yan monthly. Okay. nagbayad ng amilyar. Ngayon, yun ang gusto nyo po, manatili po doon sa lupa. Ang gusto nyo po, sa inyo na lang po ibenta yung property. Okay. Ang tanong nyo po, kung papayag po ba yung inyong tsuhin na ibenta po sa inyo. Hindi po namin masasagot kasi hindi naman po kami yung tsuhin ninyo. Kaya ang sabi po ni Sir Prem,
ni Sir Ben, kayo po, ay kausapin niyo yung chewin niyo po at mag-offer po kayo ng presyo kung papayag po. Yun. Tapos ang problema. Huwag na natin pag-usapan ng karapatan kasi kung tatanggapin ng uncle mo na may pera kayo at papayag siya doon sa offer ninyo, eh magkaroon kayo ng kasulatan, kasunduan, tapos. Okay? Eh, importante lamang makita ng tiyuhin ninyo na talagang okay kayo o wala kayong hidwaan, wala kayong samaan ng loob. Nakita ng tiyuhin ninyo na okay naman kayo. Wala akong makitang dahilan na aayawan kayo ng tiyuhin ninyo kasi una, kaanak ninyo yan. Well, maliban na lamang kung hindi magandang relasyon nyo, hindi yan bibenta sa inyo. Or, baka mamaya sabihin ng tiyuhin, maniwala ka dyan. Baka mahirapan lang kayong bilhin kasi gusto nyo itaas ang benta para doon sa mga interesado. Ikaw naman, napamahal ka rin sa lugar na yon, ayaw mong umalis. Kaya lang, baka hindi ka magkasundo. So, importante mag-usap kayo, umupo kayo, mag-usap kayo ng masinsinan, interesado kayo, gusto nyong bilhin. Kung papayag sila, syempre, magbibigay kayo ng alok ninyo, magkanong presyong inaalok nyo sa kanila. Tanong, tatanggapin ba? Kung tatanggapin, wala na maraming usapan. Kuha kayo ng papel, kuha kayo ng abogado, ayusin nyo, absolute deed of sale sa inyo na. Tapos, hindi karapatan ang kailangan doon. Ang kailangan mo lang, papayag ba? Yun ang tanong. Hindi mo kailangan karapatan dyan. Kasi kung karapatan, wala kang karapatan. May karapatan ka na mag-alok, make an offer. May karapatan din silang tanggapin o may karapatan din silang tanggihan. Sa anumang kadahilanan, kalang pagtanggap o tanggi, silang nakakaalam, depende sa relasyon ninyo. Kung wala kayong hidwaan, magalang kayo, mahal nyo, nagpapakita ang kagalang, magalang kayo sa kanya, baka bibigyan pa kayo ng konsiderasyon sa halip na ibigay sa iba, ibigay sa inyo dahil kamag-anak kayo. O, malinaw? Nasagot ko na. Opo.